Naisip mo ba kung bakit napakaraming mga Kristiyano ang nagpupumilit sa pananalapi? Kahit na ang Biblia ay nagsasalita ng kasaganaan at pagpapala? Maaari ba na nagsinungaling tayo tungkol sa kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos tungkol sa pera? Ang ilan ay nagsasabi, ang pera ay masama, o ang pagiging mayaman ay makasalanan. Ngunit paano kung ang mga paniniwala na ito ay talagang pinapanatili kang nakulong sa pakikibaka sa pananalapi? Paano kung ang kaaway ay gumagamit ng mga kasinungalingan na ito upang pigilan ka mula sa pagpasok sa probisyon ng Diyos? Ngayon, pupuntahan natin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pera ayon sa banal na kasulatan. At magtiwala ka sa akin, maaaring mabago nito ang paraan na nakikita mo ang kayamanan magpakailanman. Babagsak namin ang pinakamalaking maling akala. Ibunyag kung ano ang tunay na sinasabi ng Diyos tungkol sa tagumpay sa pananalapi at pinakamahalaga, ipakita sa iyo kung paano ihanay ang iyong pananalapi sa mga prinsipyo ng Biblia upang sa wakas, maaari kang maglakad sa mga biyayang inihanda ng Diyos para sa iyo. At bago tayo sumisid, nais kong malaman, sinabi mo ba na ang pera ay masama? Ay type ang o hindi sa mga komento. Gayon din, kung handa ka ng malaya mula sa takot sa pananalapi at hakbang sa plano ng Diyos, tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga abiso dahil ang pagtuturo na ito ay magbubukas ng iyong mga mata sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil kung ano ang nais nating ibunyag ay maaring ang nawawalang susi sa pag-unlock ng kaunlaran ng Biblia sa iyong buhay. Magsimula tayo. Ang pera mismo ay hindi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Maraming mga tao ang hindi naiintindihan ang talatang ito mula sa 1 Timoteo 10, kung saan malinaw na sinasabi nito, para sa pag-ibig ng pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pansinin ang pangunahing pagkakaiba, hindi ito pera mismo, ngunit ang pag-ibig ng pera na sumisira. Kapag ang pera ay nagiging isang pagkahumaling, kapag hinahabol ito ng mga tao sa anumang gastos, tinalikuran ng kanilang pananampalataya, kanilang mga halaga, at maging ang kanilang mga mahal sa buhay, ito ay naging isang mapanganib na bitag. Pag-isipan kung paano ipinagkanulo ni Judas Iscariot si Jesucristo sa 30 piraso ng pilak. Mateo 26:14-16. Hindi ito ang pilak na kinundina sa kanya, ngunit ang kanyang kasakiman. Ang pera tulad ng apoy ay maaaring maging kapaki, pakinabang o mapanirang. Lahat ay nakasalalay sa kung paano mo ito hawakan. Ang salita ng Diyos ay hindi hinatulan ang kayamanan. Nagbabalaan ito laban sa pagkakabit ng puso dito. Kapag inuuna ng mga tao ang kayamanan sa kanilang espiritual na buhay, nagtatapos sila ng paghahatid ng pera kaysa sa Diyos. Tingnan ang mundo sa paligid mo. Ang pera ay nagtutulak ng mga industriya, nagpapakain ng mga pamilya at sumusuporta sa mga ministro na kumakalat ng salita ng Diyos. Maraming mga naniniwala ang nahuhulog sa maling kuro na ang kayamanan ay likas na kasamaan, ngunit ang Biblia ay nagtuturo kung hindi man. Si Abraham, isa sa mga pinaka-tapat na tao sa banal na kasulatan, ay napakaraming mayayaman sa mga hayop, pilak at ginto. Genesis 13:2. Si Haring Solomon, na pinagpala ng Diyos, ay naging pinakamayamang hari sa kasaysayan ng Israel. Sagamang Kronika 9:22. Si Job, isang matuwid na lingkod ng Diyos, ay nawala ang lahat bilang isang pagsubok ng pananampalataya para lamang sa Diyos na ibalik ang kanyang kayamanan ng 2 beses. Job 42:10. Ang mga kalalakihang ito ay hindi hinatulan para sa kanilang kayamanan ngunit nasubok sa kung paano nila ginamit ang kanilang mga pagpapala. Ang kayamanan ay isang tool. Maari itong maglingkod sa kaharian ng Diyos o maging isang idolo na lumalayo sa mga tao sa Kanya. Kaya, bakit napakaraming tao ang naniniwala na ang pera ay masama? Dahil nakita nila ang mapanirang kapangyarihan nito kapag nag-abuso. Maraming nahuhulog sa panlilinlang na iniisip na ang kahirapan ay isang tanda ng kabanalan, subalit ang Biblia ay hindi kailanman nagsasabi na ang pagiging mahirap ay isang kinakailangan para sa katuwiran. Sa halip, ang banal na kasulatan ay nanawagan ng karunungan sa paghawak ng pera. Nagbabalaan sa amin ang Mateo 5:24 na walang maaaring maglingkod kapwa sa Diyos at pera. Dapat tayong pumili. Ngunit ang paunawa, ang taludtod ay hindi nagsasabi ng pera mismo ay masama.
Sinasabi nito na dapat nating mag-ingat na huwag hayaan itong mamuno sa atin. Ang tapat na pamamahala ay susi. Ipinagkatiwala ng Diyos ang mga mapagkukunan sa kanyang mga tao na gagamitin para sa mabubuting gawa. Hindi pinalayo sa kasakiman o maling paggamit para sa makasariling pakinabang. Pag-isipan kung paano hinuhubog ng pera ang iyong buhay. Nakita mo na ba ang isang mapagbigay na tagapagbigay na gumagamit ng kanilang mga mapagkukunan upang pagpalain ang iba? Ang kanilang kayamanan ay nagiging isang puwersa para sa kabutihan, isang paraan upang suportahan ang mga nangangailangan, pondo ng pondo, at magbigay para sa kanilang mga pamilya. Sa kabilang banda, nakita mo rin ba ang mga tao na ang kasakiman ay sumisira sa kanila? Hindi ito tungkol sa pera mismo, palaging tungkol sa puso. Tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso at hangarin. Kung kinokontrol ng pera ang isang tao, humahantong ito sa pagkawasak. Ngunit kung ang isang tao ay kumokontrol ng pera sa ilalim ng gabay ng Diyos, ito ay nagiging isang malakas na tool para sa kanyang kaharian. Iyon ang dahilan kung bakit inutusan ni Pablo ang mga mananampalataya sa 1 Timoteo 17:19 na maging mayaman sa mabubuting gawa, mapagbigay at handa na ibahagi hindi kumapit sa kayamanan bilang kanilang tunay na seguridad. Sa pag-unawa na ito, ilipat natin ang ating focus. Kung ang pera ay hindi ang problema, kung gayon ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kayamanan? Ang pagiging mayaman ba? Galugarin natin kung ano ang inihayag ng banal na kasulatan tungkol sa paksang ito. Maraming tao ang naniniwala na ang pagiging mayaman ay likas na mali, ngunit ang Biblia ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang ilan sa mga pinakatapat na lingkod ng Diyos ay hindi kapani, paniwalang mayaman. Si Abraham, isang tao pagkatapos ng puso ng Diyos, ay pinagpala ng malaking kayamanan, buhay, pilak at ginto. Genesis 13:2. Si Haring Solomon, na kilala sa kanyang karunungan, ay din ang pinakamayamang hari ng Israel at ang kanyang kayamanan ay isang direktang pagpapala mula sa Diyos. Kronika 9:22. Kahit na si Job, na nakaranas ng napakaraming pagsubok, ay ginantimpalaan ng doble sa kanyang nakaraang kayamanan matapos patunayan ang kanyang katapatan. Job 42:10. Maliwanag, hindi hinatulan ng Diyos ang kayamanan mismo, kung ano ang mahalaga kung paano ito ginagamit. Ang problema ay hindi pera, ngunit kapag ang kayamanan ay naging isang idolo na una sa pananampalataya at katuwiran. Kaya bakit maraming tao ang nag-iisip na ang kayamanan ay masama? Dahil nakikita nila kung paano kumonsumo ang kasakiman at materialismo. Maraming mga mayayamang individual ang nagiging mapagmataas, naniniwala na sila ay sapat na sa sarili nang wala ang Diyos. Ang iba ay nag-iikot sa kanilang kayamanan, hindi pinapansin ang mga pangangailangan ng mahihirap at mabuhay ng labis habang ang iba ay nagdurusa. Dito binabalaan tayo ng Biblia, hindi laban sa kayamanan, ngunit laban sa paglalagay ng ating tiwala sa kanila. Si Timoteo 1:17 ay nagsasabi sa mayayaman na huwag maging mapagmataas o ilagay ang kanilang pag-asa sa kayamanan na hindi sigurado, ngunit upang ilagay ang kanilang pag-asa sa Diyos. Ang kayamanan ay pansamantala. Ang kaharian ng Diyos lamang ang walang hanggan. Nagbabala mismo si Jesucristo na mahirap para sa isang mayamang tao na pumasok sa langit. Mateo 19:28. Hindi dahil ang kayamanan ay masama, ngunit dahil marami ang nagpapahintulot sa mga kayamanan na kontrolin ang kanilang mga puso. Gayunpaman, ang kayamanan ay maaaring maging isang malakas na tool para sa kabutihan kapag hawakan ng karunungan at pananampalataya. Maraming magagaling na gawa ng Diyos ang suportado ng mga mapagkukunan sa pananalapi. Ang mga ministro, kawanggawa at misyon ay umunlad kapag ginagamit ng mga mananampalataya ang kanilang mga pagpapala upang mapataas ang iba. Tinawag ng Diyos ang kanyang bayan na maging mapagbigay at gamitin ang kanilang kasaganaan upang maglingkod sa mga nangangailangan. Hinihikayat ng Kawikaan 9-10 ang mga mananampalataya na parangalan ang Diyos sa kanilang kayamanan at bilang kapalit, ipinangako niya ang pagkakaloob. Ang unang simbahan sa mga gawa 4:32-35 ay nagpakita nito. Ibinahagi nila ang kanilang kayamanan upang walang sino man sa kanila ang walang anuman.
Ang kayamanan ay dapat makita bilang isang pagkakataon upang pagpalain ang iba at luwalhatiin ang Diyos, hindi bilang isang bagay na ikakahiya. Pag-isipan ito, kung ang pagiging mayaman ay tunay na makasalanan, bakit pagpalain ng Diyos ang napakarami ng kanyang tapat na mga lingkod na may kayamanan? Ang isyu ay hindi ang pera, ito ang puso sa likod nito. Ginagamit ba ang kayamanan upang maglingkod sa mga layunin ng Diyos o nagiging idolo ba sila? Ang isang tao ay maaaring maging mahirap ngunit sakim, tulad ng isang mayaman na tao ay maaaring maging mapagbigay at tapat. Lahat ng ito ay bumababa sa relasyon ng isa sa Diyos. Si Jesucristo mismo ay may mga mayayamang tagasunod tulad ni Joseph ng Arimatea, Mateo 27:57, na ginamit ang kanyang mga mapagkukunan para sa kaharian. Malinaw ang Biblia, ang mga mayaman ay isang pagsubok ng katiwala, hindi isang sukatan ng katuwiran. Kaya, kung ang kayamanan ay hindi likas na makasalanan, kung gayon ano ang tunay na layunin nito? Inihayag ng Biblia na ang pera ay sinadya upang maging isang tool, hindi isang master. Sumulong tayo at tuklasin kung ano ang tunay na sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kung paano dapat gamitin ang pera sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pera ay hindi inilaan upang makontrol tayo. Ito ay sinadya upang maghatid ng isang mas malaking layunin. Itinuturo ng Biblia na ang kayamanan ay simpleng tool, hindi isang Diyos. Sinasabi ng Mateo 7:24, hindi ka maaaring maglingkod kapwa Diyos at pera. Ang talatang ito ay hindi nangangahulugang ang kayamanan ay masama, ngunit sa halip na hindi ito dapat maging ating tunay na hangarin. Ang Diyos ay lumikha ng pera bilang isang mapagkukunan, isang bagay na maaaring magamit para sa kapwa mabuti o masama. Depende sa puso ng taong nagtataglay nito. Kapag ang pera ay nauna sa itaas ng pananampalataya, pag-ibig at pagsunod, ito ay nagiging isang idolo. Ngunit kapag ginamit ng matalino, ito ay nagiging isang malakas na puwersa para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos, na naghahatid ng mahihirap, sumusuporta sa mga misyon, at pagtulong sa mga nangangailangan. Si Jesucristo mismo ay may mga taga-suporta sa pananalapi na tumulong sa pagpapanatili ng kanyang ministeryo. Lucas 8:3. Ang pera ay maaaring alipinin ang mga tao o magamit bilang isang pagpapala. Lahat ay nakasalalay sa kung paano ito hawakan. Maraming mga tao ang nagkamali na naniniwala na ang pagkakaroon ng mas maraming pera ay automatikong nagdadala ng kaligayahan, ngunit nagbabala ang Biblia laban sa ilusyon na ito. Sinasabi ng Ecclesiastes 5:1-10, ang sinumang nagmamahal ng pera ay hindi kailanman sapat. Ang sinumang nagmamahal sa kayamanan ay hindi nasiyahan sa kanilang kita. Ang pera ay hindi mabibili ng kapayapaan, kaligtasan o isang relasyon sa Diyos. Gaano karaming mga mayayaman ang nagpupumilit pa rin sa kawalan ng laman, pagkabalisa at hindi kasiya siya. Samantala, may mga taong sa kabila ng pagkakaroon ng kaunti, nabubuhay ng may kagalakan at kasiyahan dahil ang kanilang tunay na kayamanan ay nasa Diyos. Filipos 4:11-13. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat maging layunin ng ating buhay. Ito ay isang paraan lamang upang matapos. Sa halip, dapat hahanapin muna ng mga mananampalataya ang kaharian ng Diyos na nagtitiwala na ang lahat ng iba pa ay ipagkakaloob. Mateo 6:33. Kapag ang pera ay hawakan ng karunungan at pananampalataya, ito ay nagiging isang tool para sa gawain ng Diyos kaysa sa isang mapagkukunan ng espiritual na pagkawasak. Ang isa pang pangunahing prinsipyo sa Biblia ay ang kayamanan ay dapat makuha ng matapat at pinamamahalaan ng matalino. Itinuturo ng Kawikaan 13:11 na hindi tapat na pera ay lumayo, ngunit ang sinumang nagtitipon ng pera ng kaunti ay lumalaki ito. Nangangahulugan ito na ang mga kayamanan na nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, pagsusugal, o katiwalian ay sa kalaunan ay hahantong sa pagkawala. Ang masipag na trabaho at matalinong pamamahala sa pananalapi ay mga prinsipyo sa Biblia. Luso ang mga taga-Thessalonica 3:10 ay nagsasaad, ang hindi nais na magtrabaho ay hindi makakain. Ang Diyos ay hindi nagtataguyod ng katamaran at hindi rin niya sinusuportahan ang walang ingat na gawi sa pananalapi. Sa halip, nanawagan siya para sa sipag, integridad at responsibilidad sa paghawak ng pera.
Ang isang matalinong mananampalataya ay natututo na makatipid, mamuhunan, at maging isang mabuting katiwala. Alam na ang pera ay isang pansamantalang mapagkukunan na ibinigay ng Diyos na magamit ng matalino. Bilang karagdagan, malinaw ang banal na kasulatan na ang kayamanan ay sinadya upang maibahagi. Sinabi ni Lucas 6:38, "Bigyan at ibibigay sa iyo." Ang kabutihang loob ay isang pangunahing turo ni Hesukristo at sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga biyayang iyon. Ang biyuda sa Warner Harris 70, 8-16 ay nagbigay sa kanya ng huling pagkain kay Propeta Elias at bilang isang resulta, hindi siya naubusan ng pagkain. Ang batang lalaki na nag-alok ng kanyang maliit na pagkain kay Jesus, Juan 16, 19-13, ay nakita nitong mahimalang pinapakain ng libu-libo. Pinagpapala ng Diyos ang mga nagbibigay ng dalisay na puso. Ang pera ay hindi dapat mag-hoard ng makasarili, ngunit dapat na dumaloy tulad ng isang ilog na sumasabay sa iba, pagpopondo ng mga ministro at pagsuporta sa mga nangangailangan. Kapag natututo ang isang mananampalataya na magbigay ng mapagbigay, nakakaranas sila ng kagalakan na ginagamit ng Diyos bilang isang sisidlan ng pagkakaloob. Sa pag-uunawa na ito, ang tanong ay hindi na kung ang pera ay mabuti o masama, ngunit sa halip, paano ito gagamitin alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang humahantong sa amin sa isang mahalagang aspeto ng kayamanan, ang responsibilidad ng trabaho, pag-save at matalinong pamamahala sa pananalapi. Ipagpatuloy natin ang paggalugad kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa kung paano kumita, lumaki at mapanatili ang kayamanan sa paraang pinarangalan ng Diyos. Malinaw ang Biblia, ang mahirap na trabaho at matalinong pamamahala sa pananalapi ay hindi lamang mabubuting kasanayan, ngunit ang mga responsibilidad na ibinigay ng Diyos. Ang mga Kawikaan 13:11 ay nagsasaad, "Ang yaman ay mabilis na makukuha, ngunit ang sinumang nagtitipon ng kaunti ay tataas ito." Binibigyang diin ng talatang ito na ang mabilis na kayamanan, nakuha sa pamamagitan ng pagsusugal, pandaraya o hindi tapat na paraan, ay hindi kailanman magtatagal. Ang plano ng Diyos para sa kanyang mga tao ay hindi habulin ang madaling kayamanan, ngunit masigasig na magtrabaho at mabuo ang kanilang mga mapagkukunan ng may integridad. Ang mga taga-Tesalonica 3:10 ay napupunta pa na nagsasabi, "Ang hindi ayaw magtrabaho ay hindi makakain. Ang katamaran ay hindi bahagi ng isang matuwid na buhay." Ang pagsisikap ay isang prinsipyo sa Biblia, at ang mga tapat sa kanilang paggawa ay makikita ang bunga ng kanilang mga pagsisikap. Si Hesukristo mismo ay nagtrabaho bilang isang karpintero bago simulan ang kanyang ministeryo na nagtatakda ng isang halimbawa ng sipag at dedikasyon. Gayunpaman, ang pagsisikap ay isa lamang bahagi ng plano sa pananalapi ng Diyos. Ang pag-save at pamamahala ng pera ng matalino ay mahalaga lamang. Maraming mga tao ang walang tigil na nagtatrabaho, ngunit nagpupumilit pa rin sa pananalapi dahil hindi nila pinamamahalaan ang kanilang kinikita. Itinuturo ng Kawikaan 21:20. Ang matalinong tindahan ang pagpipilian ng pagkain at langis, ngunit binabalewala ng mga ito. Ang prinsipyong ito ay nalalapat ng direkta sa pera. Ang mga mananampalataya ay nagplano para sa hinaharap, habang ang mga gumugugol ng walang ingat ay nahahanap ang kanilang sarili sa patuloy na kakulangan. Ayaw ng Diyos na manirahan ang kanyang bayan sa pagkabalisa sa pananalapi. Sa halip, nagbibigay siya ng karunungan sa pamamagitan ng banal na kasulatan kung paano pamahalaan ang kayamanan. Ang pagpaplano, pagbabudget, at pag-iwas sa hindi kinakailangang utang ay hindi lamang mga modernong diskarte sa pananalapi. Sila ay mga turo sa Biblia na tumayo sa pagsubok ng oras. Ang isang pangunahing pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay ang pag-aakalang ang pananampalataya lamang ay magdadala ng probisyon sa pananalapi ng walang pagkilos. Habang ang Diyos ay isang tagapagbigay ng serbisyo, tinawag din niya ang mga tao na responsibilidad para sa kanilang kagalingan sa pananalapi. Ang Deuteronomio 8:18 ay nagpapaalala sa atin, "Ito ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng kakayahang gumawa ng kayamanan." Pansinin na binibigyan ng Diyos ang kakayahan, ngunit dapat kumilos ang mga tao. Nangangahulugan ito ng pagbuo ng mga kasanayan, pagiging masigasig sa trabaho, at paggawa ng matalinong mga desisyon sa pananalapi.
Napakaraming tao ang nahuhulog sa bitag ng paghihintay para sa mga himala, sa pananalapi ng hindi ginagamit ang karunungan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kahit na sa kwento ng mana sa ilang, Exodus 16, ang Diyos ay nagbigay ng pagkain, ngunit ang mga Israelita ay kailangan pa ring tipunin ito araw-araw. Ang pananampalataya at pagkilos ay magkasama. Pag-isipan kung paano hawakan ang pera sa iyong buhay. Nagsusumikap ka ba ngunit gumastos ng walang ingat? O matalinong namamahala ka ba sa ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Maraming mga naniniwala ang ipinapalagay na ang kahirapan ay isang tanda ng pagpapakumbaba, ngunit itinuturo ng Biblia na ang mabuting katiwala ay humahantong sa kasaganaan. Ang talinghaga ng mga talento, Mateo 25:40-30, ay naglalarawan nito ang mga ito na pinamamahalaan ng maayos ang kanilang mga mapagkukunan, habang ang isa na inilibing ang kanyang talento sa takot ay sinaway. Inaasahan ng Diyos na ang mga mananampalataya ay maging matapat na katiwala sa kanilang natatanggap. Pinalaki ito ng matalino at ginagamit ito para sa kabutihan. Kaya, paano dapat lumapit ang isang mananampalataya at pamamahala ng pera? Nagbibigay ang banal na kasulatan ng malinaw na patnubay. Magtrabaho ng may sipag, makatipid ng may karunungan, at mamuhunan sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang kayamanan ay hindi lamang para sa personal na seguridad. Mayroon itong mas malaking layunin. Galugarin natin ngayon ang isang pangunahing katotohanan sa Biblia, ang responsibilidad na ibigay at tulungan ang iba. Ang isa sa mga pinakamalinaw na turo sa Biblia ay ang yaman ay sinadya upang maibahagi. Sinasabi ng Lucas 6:38, "Bigyan at ibibigay sa iyo." Ang isang mahusay na panukala, pinindot, inalog ng magkasama at tumatakbo, ay ibubuhos sa iyong kandungan. Ito ay hindi lamang isang mungkahi sa moralidad, ito ay isang espiritual na prinsipyo. Kapag ang mga naniniwala ay nagbibigay ng isang taos, pusong-puso, pinagpapala sila ng Diyos ng sagana. Ang pagkabukas palad ay hindi tungkol sa halagang ibinigay ngunit tungkol sa puso sa likod nito. Pinuri ni Hesukristo ang biyuda na nagbigay ng 2 maliliit na barya sa templo, Marcos 9:41-44, hindi dahil sa halaga, ngunit dahil ibinigay niya ang lahat ng pananampalataya niya. Hindi sinusukat ng Diyos ang pagbibigay ng laki, sinusukat niya ito sa pamamagitan ng pagsunod at tiwala. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa pananalapi, ito ay tungkol sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iba. Maraming tao ang mahigpit na humawak sa kanilang pera, natatakot na maubusan. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na kayamanan ay nagmula sa pagtitiwala sa pagkakaloob ng Diyos. Isaalang-alang ang biyuda ni Zarephath sa Paramber Hari 17, 8-16. Bumaba siya sa kanyang huling pagkain nang tinanong siya ni Propeta Elias na ibahagi ito. Sa halip na magpigil, ibinigay niya at siniguro ng Diyos na ang kanyang supply ay hindi naubusan. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang pananampalataya ay humahantong sa pagkakaloob ng banal. Ang Diyos ay hindi kailanman limitado ng mga mapagkukunan ng tao. Pinarami niya ang anumang ibinigay sa pananampalataya. Ang mga taong mapagbigay ay hindi kailanman nagkulang sapagkat pinapanatili sila ng Diyos. Maraming tao ang hindi pagkakaunawaan ng kayamanan. Iniisip na ito ay sinadya lamang para sa personal na kaginhawaan. Ngunit ang Biblia ay malinaw. Ang mga pagsabog ay sinadya upang dumaloy, hindi stagnate. Sa mga gawa 4:32-35, ibinahagi ng mga naunang mananampalataya ang lahat ng mayroon sila na tinitiyak na walang nangangailangan. Hindi ito pinilit na ibigay. Ito ay isang espiritu ng pagkakaisa at pag-ibig. Ang ekonomiya ng Diyos ay naiiba ang pagpapatakbo mula sa ekonomiya ng mundo. Sa mundo ang mga tao ay naipon para sa kanilang sarili. Sa kaharian ng Diyos ang mga mapagkukunan ay inilaan upang pagpalain ng marami. Kapag nagbigay ang mga naniniwala, nakikilahok sila sa plano ng Diyos na magbigay para sa iba. Naging mga sisidlan sila ng kanyang pagkakaloob at pag-ibig. Ang isang pangunahing balakid sa pagkabukas, palad ay ang takot. Natakot sa hindi pagkakaroon ng sapat, takot na samantalahin, takot sa kawalan ng kapanatagan sa pananalapi. Ngunit ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin sa Filipos 4:19.
at matutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ito ay isang pangako. Inaalagaan ng Diyos ang mga nag-uutos sa kanyang mga prinsipyo. Ang mas maraming mananampalataya ay nagtitiwala sa Diyos sa kanilang pananalapi. Mas nararanasan nila ang kanyang katapatan. Ang pagpigil sa labas ng takot ay humahantong lamang sa kakulangan, habang ang kabutihang loob ay nagbubukas ng pintuan para sa supernatural na probisyon. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa mga mananampalataya ngayon? Nangangahulugan ito ng pagtingin sa pera ng iba, hindi bilang isang bagay na mahigpit na hawakan, ngunit bilang isang tool upang maglingkod sa iba. Kapag ang kayamanan ay pinamamahalaan ng isang mindset ng kaharian, pinagpapala nito ang marami at nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Ngunit mayroong isang kaaway na ayaw ng mga mananampalataya na umunlad. Galugarin natin ngayon kung bakit nais ni Satanas na panatilihin ang mga tao sa kahirapan at pakikibaka sa pananalapi. Ayaw ni Satanas na umunlad ang mga mananampalataya. Nais niya silang nakulong sa takot, kakulangan at pag-asa. Kapag ang isang tao ay nagpupumilit sa pananalapi, madalas silang natupok ng pagkabalisa, pagkapagod at kawalan ng pag-asa. Ito mismo ang nais ng kaaway. Nagbabalaan ang Biblia na ang dyablo ay dumating upang magnakaw, pumatay at sirain. Juan 10:10, at ang isa sa mga bagay na kanyang ninakaw ay kalayaan sa pananalapi. Ang kahirapan ay maaaring limitahan ang kakayahan ng isang mananampalataya na tulungan ng iba, suportahan ng mga ministro at tumutok pa sa kanilang espiritual na paglaki. Kapag ang isang tao ay patuloy na nag-aalala tungkol sa kanilang susunod na pagkain, mas mahirap na ituon ang layunin ng Diyos para sa kanilang buhay. Alam ito ni Satanas na ang dahilan kung bakit siya ay kumakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa pera na nakakapagpabagabag sa marami na ito ay masama. Ang kasaganaan ay makasarili at ang nahihirapan sa pananalapi ay isang tanda ng kabanalan. Ito ang lahat ng mga panlilinlang na inilaan upang hindi mapigilan ang mga mananampalataya sa paglalaan ng Diyos. Ang isa sa mga pinakadakilang taktika ng kaaway ay ang paggamit ng takot upang hadlangan ang mga pagpapala sa pananalapi. Maraming mga tao ang nakakondisyon upang maniwala na ang kahirapan ay isang tanda ng pagpapakumbaba. Ngunit ang Biblia ay hindi nagtuturo nito. Sa halip, ang Deuteronomio 8:18 ay nagsasaad, "Ngunit alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang gumawa ng kayamanan." Nangangahulugan ito na ang Diyos mismo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tao na lumikha ng katatagan sa pananalapi. Ngunit ang mga kaaway ay nakikipaglaban ng husto upang mapanatili silang bulag sa katotohanan ito. Kung ang mga naniniwala ay mananatiling mahirap, hindi nila lubos na suportahan ang gawain ng kaharian ng Diyos. Mag-alangan silang ibigay, takot na hindi sila sapat. Ito mismo ang nais ni Satanas upang mapanatili ang maliit, matakot at mahina ang pananalapi upang hindi sila maging epektibo sa pagkalat ng ebanghelyo o pagtulong sa iba. Sinusuportahan din ni Satanas ang kultura at relihiyon upang tanggapin ng mga tao ang mga pakikibaka sa pananalapi bilang kanilang kapalaran. Ilang beses mo nang narinig na ang pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ito ay isang maling kahulugan ng banal na kasulatan. 1 Timoteo 6:10 ay talagang nagsasabing, ang pag-ibig ng pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang kaaway ay nag-twist ng katotohanan na ginagawang takot ang mga tao sa kayamanan. Kapag sa katotohanan nais ng Diyos na mapalad ang kanyang mga tao upang mapalain nila ang iba. Ang Jeremias 9:11 ay nagpapaalala sa atin na ang mga plano ng Diyos ay para sa kaunlaran at pag-asa, hindi para sa pinsala. Kung ang kahirapan ay tunay na kalooban ng Diyos, bakit niya ipangako ang kasaganaan sa mga sumusunod sa Kanya? Ginagawa ni Satanas ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang mga mananampalataya na humakbang sa kanilang pinansyal na mana. Pag-isipan ang mga taong gumawa ng pinakamalaking epekto sa Biblia. Marami sa kanila ang pinagpala sa pananalapi upang matupad nila ang pagtawag ng Diyos. Mayaman si Abraham at ginamit ang kanyang mga mapagkukunan upang pagpalain ang mga bansa. Si Solomon ay may kayamanan at karunungan na nangunguna sa Israel sa pinaka-maunlad na panahon. Si Job ay naibalik sa doble
kung ano ang nawala sa kanya matapos patunayan ang kanyang katapatan. Kahit na sa bagong tipan, ang mga naniniwala na tulad ni Joseph ng Arimatea ay ginamit ang kanilang kayamanan upang suportahan ang misyon ni Hesukristo, Mateo 27:57. Hindi tinututulan ng Diyos ang kayamanan, tutol siya sa kasakiman at pagiging makasarili. Nais ng kaaway na tanggihan ng mga mananampalataya ang karunungan sa pananalapi upang manatili silang nakulong sa limitasyon, hindi lubos na makalakad sa layunin ng Diyos. Kaya, ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya? Ang unang hakbang ay ang pagtanggi sa mga kasinungalingan ng kaaway at yakapin ang mga pangako ng Diyos. Ang kahirapan ay hindi isang espiritual na regalo. Ito ay isang tool na ginagamit ni Satanas upang mapahina ang mga tao ng Diyos. Ang susunod na hakbang ay malaman kung paano mahawakan ang pera ayon sa mga turo ng Biblia. Paano dapat pamahalaan ng mga mananampalataya ang kanilang kayamanan at anong mga hakbang ang maaari nilang gawin upang matiyak na nakahanay sila sa kalooban ng Diyos? Sumulong tayo at alisan ng karunungan ang pinansyal na karunungan sa Biblia na humahantong sa totoong kasaganaan. Ngayon na nauunawaan natin kung ano ang tunay na sinasabi ng Biblia tungkol sa pera, ang tanong ay nananatiling, ano ang dapat mong gawin sa susunod? Ang unang hakbang ay upang baguhin ang iyong mindset tungkol sa pera. Itigil ang makita ang kayamanan bilang isang bagay na masama o mapanganib. Sa halip, kilalanin ito bilang isang tool na ibinigay ng Diyos upang magamit ng matalino. Ang Mateo 23 ay nagsasaad, maghanap muna ng kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa iyo. Nangangahulugan, ito na kapag ang Diyos ay una, lahat ng iba pa kabilang ang paglalaan ng pinansyal ay nag-iwas sa lugar. Ang pera ay hindi dapat maging sentro ng buhay ng isang mananampalataya, ngunit dapat itong pamahalaan sa paraang pinarangalan ng Diyos. Ang kayamanan ay hindi isang kaaway, ito ay isang mapagkukunan. At kapag ginagamit ito ayon sa mga prinsipyo ng Biblia, humahantong ito sa mga pagpapala, hindi pagkawasak. Ang susunod na hakbang ay upang malaman kung paano gumamit ng pera ayon sa karunungan ng Diyos. Nagbibigay ang Biblia ng malinaw na mga prinsipyo sa pananalapi na dapat sundin ng bawat mananampalataya. Una, magtrabaho ng may katapatan at sipag. Ang mga taga-Tesalonica 3:10 ay nagpapaalala sa amin na ang sino mang ayaw magtrabaho ay hindi makakain. Pinagpapala ng Diyos ang mga nagsusumikap at kumikilos ng may integridad. Pangalawa, makatipid at pamahalaan ng matalino ang pera. Sinasabi ng Kawikaan 21:20. Ang matalinong tindahan ng pagpipilian sa pagkain at langis, ngunit ang mga tanga ay bumagsak sa kanila. Nangangahulugan ito na ang mga mananampalataya ay dapat magplano ng maaga, maiwasan ang pagkadismaya at gumawa ng matalinong mga desisyon sa pananalapi. Pangatlo, maging mapagbigay at handang magbigay. Itinuturo ng Lucas 6:38 na ibigay at ibibigay ito sa iyo. Kapag ang pera ay ginagamit upang matulungan ng iba, pinarami ito ng Diyos sa mga paraan na lampas sa pag-unawa ng tao. Maraming mga mananampalataya ang nag-aalangan na ituloy ang paglago ng pananalapi dahil natatakot sila na mapalayo sila sa Diyos. Gayunpaman, ang susi ay hindi natatakot sa kaunlaran, ngunit ang paghawak nito sa karunungan. Ang Deuteronomio 8:18 ay nagpapaalala sa atin, ito ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng kakayahang gumawa ng kayamanan. Kapag ang kayamanan ay pinamamahalaan sa pagkakahanay sa kalooban ng Diyos, nagdudulot ito ng katatagan, kabutihang loob, at mga pagkakataon na maglingkod sa iba. Ito ang dahilan kung bakit dapat tanggihan ng mga mananampalataya ang mga kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing dapat silang manatili sa pakikibaka sa pananalapi. Nais ng Diyos na mamuhay ang kanyang bayan sa kapayapaan at pagkakaloob, ngunit nangangailangan ito ng pananampalataya, pagkilos at karunungan sa Biblia. Ang isa sa mga pinakamalaking takot na nakapalibot sa pera ay ang takot sa paglago ng pananalapi. Maraming tao ang natatakot na kung kumita sila ng higit pa, mahuhulog sila sa materialismo o kasakiman. Ngunit ang katotohanan ay ang makadiyos na kayamanan ay tungkol sa pagiging katiwala, hindi pagiging makasarili. Tiniyak sa atin ng Jeremias 29:11 na ang mga plano ng Diyos ay para sa kabutihan, hindi para sa pinsala. Kung pinagpapala ng Diyos ang isang tao na may mga mapagkukunan, gagamitin ito para sa kanyang kaluwalhatian
at pagpalain ang iba. Sa halip na matakot sa kayamanan, ang mga mananampalataya ay dapat manalangin para sa karunungan na hawakan ito ng maayos, tulad ng sa talinghaga ng mga talento, Mateo 26:14-30. Ang mga namamahala ng kanilang mga mapagkukunan ng maayos ay ipinagkatiwala ng higit pa. Kaya, ano ang pumipigil sa iyo sa paglalakad sa plano sa pananalapi ng Diyos? Kung inilalapat mo ang mga alituntuning ito, makakakita ka ng pagbabagong anyo sa kung paano mo hahawak ang pera, kung paano mo ibibigay, at kung paano ka nagtitiwala sa probisyon ng Diyos. Ngunit tandaan, ang pera ay bahagi lamang ng equation. Ang tunay na kayamanan ay nagmula sa isang malakas na ugnayan sa Diyos at isang puso na nakahanay sa kanyang kalooban. Ngayon na itinatag namin kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa pananalapi, ibalot natin ang isang pangwakas na pag-iisip. Ano ang tunay na kahulugan ng kayamanan ayon sa Biblia? Magtapos tayo sa pamamagitan ng pagmuni. Muni sa totoong kayamanan na inaalok ng Diyos na alampas sa pera. Maraming tao ang natatakot sa tagumpay sa pananalapi dahil iniuugnay nila ang kayamanan sa kasakiman, katiwalian, o pagkawala ng pananampalataya. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang kaunlaran ay hindi ang problema kung paano ito pinangangasiwaan ng mga tao. Sinabi ng Jeremias 29:11, "Sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo," sabi ng Panginoon, "plano na umunlad ka at hindi makakasama sa iyo, plano na bigyan ka ng hinaharap at pag-asa." Pansinin na ang plano ng Diyos ay nagsasama ng kaunlaran, ngunit palaging nasa loob ng balangkas ng katapatan at pagsunod. Ang pera sa sarili nito ay neutral. Ito ang puso sa likod nito na tumutukoy kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Kung ang isang tao ay pinarangalan ng Diyos, mananatiling mapagpakumbaba at ginagamit ang kanilang mga mapagkukunan ng matalino, ang paglago ng pananalapi ay hindi isang bagay na dapat matakot. Ito ay isang bagay na yakapin bilang bahagi ng plano ng Diyos. Ang isa sa mga karaniwang takot na mananampalataya ay tungkol sa kayamanan, ay ang takot na mawala ang kanilang espiritual na focus. Marami ang nag-aalala na ang tagumpay sa pananalapi ay aakayin sila sa Diyos na ginagawang mapagmataas o materialistic. Gayunpaman, ang Kawikaan 10:22 ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapala ng Panginoon ay nagdadala ng kayamanan nang walang masakit na paghihirap para dito. Nangangahulugan ito na ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi sinadya upang maging isang pasanin. Sinadya nilang tamasahin at magamit para sa kabutihan. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na ang pagkakaroon ng pera ay mali. Ngunit nagbabala ito laban sa pagtitiwala sa pera sa halip na magtiwala sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit dapat panatilihin ng mga mananampalataya ang kanilang mga puso na nakaangkla sa pananampalataya. Tinitiyak na ang kayamanan ay ginagamit para sa mga layunin ng Diyos, hindi para sa makasariling pakinabang. Maraming tao din ang nag-aalangan na ituloy ang tagumpay dahil sa kultura o relihiyosong pag-aayos. Itinuro sa kanila na ang kahirapan ay katumbas ng kabanalan, ngunit hindi ito isang biblikal na pagtuturo. Ang Deuteronomio 8:18 ay nagsasaad, "Ngunit alalahanin ang Panginoong Diyos mo, sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang gumawa ng kayamanan." Kung binigyan ng Diyos ang kakayahang makakuha ng kayamanan, dapat itong maglingkod ng isang mas mataas na layunin. Ang unang simbahan sa mga Gawa 32-35 ay nagpakita na kapag ang mga mananampalataya ay pinagpala sa pananalapi, maaari nilang matugunan ang mga pangangailangan ng iba, suportahan ang mga ministro, at palawakin ang kaharian ng Diyos. Kapag pinamamahalaan ng tama, ang tagumpay sa pananalapi ay nagiging isang malakas na tool para sa kabutihan. Ang susi sa paghawak ng kasaganaan ng tamang paraan ay ang pagiging katiwala, ang pag-unawa na ang kayamanan ay kabilang sa Diyos, at tayo ay mga tagapag-alaga lamang. Ang Mateo 10:33 ay nagtuturo sa mga mananampalataya na hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa iyo. Nangangahulugan ito na kapag ang Diyos ay nasa gitna ng buhay ng isang tao, lahat ng iba pa, kabilang ang tagumpay sa pananalapi, ay nag-iwas sa lugar. Ang pera ay hindi dapat maging isang idolo, ngunit hindi rin ito dapat matakot. Sa halip, dapat itong pinamamahalaan ng matalino,
ibinahagi ng mapagbigay at ginamit upang luwalhatiin ng Diyos. Kaya, ano ang dapat na mindset ng isang mananampalataya tungkol sa paglago ng pananalapi? Sa halip na matakot ang tagumpay, dapat silang manalangin para sa karunungan. Magsagawa ng tapat na pamamahala at tiwala na ibinibigay ng Diyos. Kapag dumating ang kasaganaan, dapat itong matanggap ng may pasasalamat at ginamit ng may layunin. Ang totoong kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pamumuhay na sumasalamin sa kasaganaan ng Diyos sa bawat lugar. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, pag-isipan natin kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kayamanan ay hindi sinusukat sa kung ano ang mayroon tayo, ngunit sa pamamagitan ng kung paano natin ito gagamitin upang parangalan ng Diyos at pagpalain ng iba. Kaya pagkatapos ng lahat na natuklasan natin, narito ang katotohanan. Ang pera ay hindi ang kaaway, ang aming saloobin sa ito. Ang Biblia ay hindi kailanman hinatulan ang kayamanan. Kinondena nito ang kasakiman, idolatriya, at kawalan ng pananampalataya sa pagkakaloob ng Diyos. Ang pera, kapag pinangangasiwaan ng karunungan, kabutihang loob at pagsunod, ay naging isang malakas na tool upang pagpalain ang iba at matupad ang layunin ng Diyos. Ngunit narito ang tanong, paano mo namamahala ang iyong pananalapi? Ginagamit mo ba kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos ng matalino? O napigilan ka ng takot, maling paniniwala o masamang desisyon? Kung ang mensahe na ito ay nagsalita sa iyo, gumawa ng aksyon ngayon. Mag-drop ng isang puna sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. Ibaba na nakikita mo ang pera ngayon? Naranasan mo na ba ang takot sa tagumpay sa pananalapi? Pag-usapan natin ito. At bago ka pumunta, tiyaking mag-subscribe at iyon ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang susunod na malakas na pagtuturo na maaaring magbago ng iyong espiritual at buhay sa pananalapi. Kung nais mong pumunta kahit na mas malalim, huwag ka pa umalis. Ang susunod na video sa kaugnay na paksa ng Biblia ay darating sa screen ngayon. Ay click at panoorin ito dahil maaaring ito lamang ang pambihirang tagumpay na kailangan mo. Makita ka sa susunod na video. Ito ay si Marco, nag-sign off.